Bishops Conference of the Philippines or CBCP sa naging statement ni dating Ako Bicol Party List Representative. The Catholic Bishops Conference of the Philippines calls for truth, justice, and due process to prevail. If his accusations are indeed credible and substantial, as reported by Radyo Pilipinas, September 9, 2025, sabi niya, PBBM, pagkumpuni ng kontraktor sa maanumalyang flood control projects nang walang gagastusin pa ang mga Pilipino, dapat lamang. Dapat tapusin. Statement sa video ni Saldico. Pasok na, walang property values. So ano yung mga, walang property value? Ano siya? Wala, na-raise yun. Kwento. Hindi naman siya under oath. Pumunta siya rito. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Pulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Nag-react na rin po mga kababayan yung Catholic Bishops Conference of the Philippines or CBCP sa naging statement ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Yan po mga kababayan yung CBCP statement. Firmado ng presidente ng CBCP si Pablo Virgilio Cardinal David. So sabi po dito ni Cardinal Virgilio David, in light of the serious allegations recently made public by Representative Saldico, the Catholic Bishops Conference of the Philippines calls for truth, justice, and due process to prevail. If his accusations are indeed credible and substantial, we urge him to return to the country and file his charges before the proper authorities under oath and supported by verifiable evidence. Public declarations on social media, however alarming, cannot take the place of formal testimony in the appropriate legal venues. For the good of the nation, such claims must be examined transparently, impartially, and in accordance with the rule of law. We likewise caution against the political exploitation of these allegations, especially when released at sensitive moments that may inflame public sentiment or be used to influence political outcomes. The Filipino people deserves clarity, not conjecture, truth, not rumor, accountability, not manipulation. We appeal to all parties involved to act with honesty, courage, and responsibility. May every step taken in this matter serve the cause of justice and strengthen rather than erode our people's trust in the institutions tasked with safeguarding our democracy. For the Catholic Bishops Conference of the Philippines or CBCP, signed Cardinal Pablo Virgilio David, President, November 15, 2025. So yan, malinaw mga kababayan yung statement ng CBCP. Ang panawagan, tulad ng naging panawagan ng ating Palasyo Malacanang, umuwi siya para harapin ang mga charges sa tamang venue. I think magiging malaki yung impluensya ng CBCP kay Saldico mga kababayan. Kasi si Saldico, dating sano, seminarista mga kababayan nitong si Saldico, religyoso, mataas ang kanyang pagrespeto sa hierarchy ng Catholic Church. Pumunta pa nga si Saldi sa Vatican. Photos and video of Congressman Saldico and wife Mylene Cos renewal of vows in Vatican City resurfaced on social media amid corruption allegations. So close siya, mga kababayan. Very religious itong si Saldico. Dati kasi siyang sano, dating seminarista. Alam natin ang kwento, taga-Liga Swiss Saldico at personal nating kakilala. Hindi ko man masabing kaibigan ko kasi siyempre iba yung level niya. Multi-billionaire si Saldico. Ang salin niya, sabi ng kanyang abogado, 4.1 billion. Mas mayaman pa kay Manny Villar. Diba? Sabi yan ng abogado niya. 2019 na salin. So with this statement mga kababayan ng CBCP, I think kailangang pag-isipan masyado itong advice ng CBCP ni Cardinal David nang panawagan sa kanya umuwi para arapin po yung mga charges laban sa kanya. At ang apprehension ng CBCP baka magamit ng mga gustong magsamantala. Yun na nga po. Gustong gamitin ito mga kababayan para sa rally.
And I think tiniming ito. Tinawag nilang bombshell expose. Pero ang sabi niyang iba, yung bombshell naging parang wato silang. Binasag agad mga kababayan ng Palasyo Malacanang kahapon. Ngayon, baka mapanood ito ng ating kababayan na si Saldico. Dating video ngayon, pag-isipan po ninyong mabuti kabayan. Pag urup-urupan mong maray kabayang Saldico, ining bikolon ko na, ining naging pangapudan sa imo, kan na CBCP, na umuli ka na siguro para atubangon ni squarely. Kayang-kaya mo yan? Ikaw pa? Di ba? At saka, kung naalala po ninyo, mga kababayan, nagsabi yung ating Pangulong Bongbong Marcos. May panawagan siya noon sa mga contractors tulad ni Saldico. Ang sabi ni President Marcos, itong mga nabulgar na mga ghost projects substandard, pwede naman daw kayong makipag-usap sa kanya para ayusin pero at no cost sa gobyerno. Kasi siyempre, substandard nga. Yung iba ghost, hindi pa ginawa. Pero siyempre, nakubra na. Kasi may mga nangingi na mga politiko. Ang daming senador na sabit po. Doon sa ginawang hearing kahapon ng Senate Blue Ribbon Committee, 7 na mga senador at incumbent and former senators ang binurgar ni Jose Bernardo. So yung ating Pangulong Bongbong Marcos open po sa negosasyon. So bakit hindi ka na lang umuwi? Kausapin mo yung ating Pangulo. Mr. President, narinig ko po yung panawagan ninyo na makipag-usap sa inyo para ayusin itong mga projects na to. Ito na po ako. I'm willing makipag-negotiate po sa inyo. Ito'y advice ko sa iyo kabayan kasi baka magamit ka ng mga kung anong partido. Imbis mapabuti yung inyong kalagayan, lalo kayong napahamak, napasubo. Di ba sinabi po ninyo may mga threats na sa inyong buhay? Kaya yun ang rason kung bakit ka hindi umuwi. So pag-isipan po ninyong mabuti itong sinabi ng CBCP mismo. Kasi open naman po yung ating Pangulong Bongbong sa inyong lahat namang contractors. Ito yung sabi ng ating Pangulo as reported by Radyo Pilipinas September 9, 2025. Sabi diyan, PBBM, pagkumpuni ng kontraktor sa maanomalyang flood control projects nang walang gagastusin pa ang mga Pilipino, dapat lamang. Dapat tapusin at kumpunihin ng mga korap na contractors ang mga substandard o ghost flood control projects nang wala nang babayaran pa ang gobyerno. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang mga nagbabayad ng tamang buwis hindi dapat pang mamroblema kung saan huhugutin ang gastos sa pagsasaayos ng mga palpak na flood control projects. Sabi ng Pangulo, siya mismo handang kausapin ng mga kontraktor sa oras na maibigay nila ang proyektong nararapat para sa mga Pilipino nang hindi na sinisingil pa ang gobyerno. Ang sinasabi ko nga, interesado ako makipag-usap tayo sa mga kontraktor. Natapusin nila, ayusin nila. Di mag-usap kami after that, pero before that, ayusin nila. Buuin nila up to specification. At their cost ha? Wag naman sila don't expect na government to pay for it. Ayusin nila yung project nila, sabi ng ating Pangulong Bongbong. Ang Marcos administration na niya ginagawa na ang lahat upang mapanagot ang mga nasa likod ng flood control anomalies. Isinasapinal na lamang ang executive order na magtatatag sa independent commission na nabuo na nga po na magbubusisi, mag-iimbestiga ng irregularidad sa DPWH project. Until we solve the problem, yun dapat nating pipilahan ang kaso. May ebidensya tayo na matibay, unang-una. Pangalawa, na kapag sila na out of action na, ay talagang magbabago. Dahil sila talaga nagpapatakbo. So I suppose the description that sometimes yung big fish talaga, yung talagang nagpapatakbo nitong sistema na ito. Yun, sabi ng ating Pangulong Bongbong. So naalala ninyo yung video na sinabi ng ating Pangulong Bongbong? Ayun yun. Yan. So yun ang ating advice. Bilang kababayan, tagalungsod ng Legazpi at personal nating kilala, itong si Kabayang Saldico. Bakit hindi ka po magbigay ng filler kaysa magamit ka ng mga politiko na gustong i-exploit po ang inyong kalagayan, ang inyong kagipitan? Open naman po sa negosasyon. Basta't siyempre, wala nang gasto sa gobyerno. Anyway, mayaman ka na po based sa inyong salin as revealed by your lawyer na nagpa-presscon nung isang linggo, umaabot sa 4.1 billion pesos na yung inyong net worth.
Ito po, mga kababayan, sabi ni Attorney Roy Rondain, ang sabi niya, Saldico was worth 4.1 billion in 2019. Salenya po. Napakayaman na po ni Saldico. How much did the assets did Mr. Cod declare the first time he was a lawmaker? Oh, I can answer that. 4.1 billion in 2019. Let me point out, ito na naman yung skewed narrative. I did some research, and who's the richest senator you know? Alex. Mark Villar declared an net worth of 1.4 billion. His mother, Cynthia, declared in 2020 a net worth of 3.8 billion. Next is Manny Pacquiao, 3.1 billion. Or the other way around, one or the other. So, in 2020, when Representative Ko joined Congress in 2019, 1 year earlier, he was already richer by Cynthia than Cynthia Villar or Manny Pacquiao. Just to keep it in context. What's your question? Sir, yeah, thank you for that, sir. Pero did it grow? Follow up lang doon sa question. Did the assets grow? Would you know if at all? There was movement. It was relatively flat. Ang yaman naman po ni Saldico, yumaman siya matagal na. Panahon pa ni Ramos, yung kanyang tatay. Alam ko kasi nasa kabilang barangay lang po ang bahay po ni Saldico at yung mga kumpanya niya. So this is a brotherly advice bilang isang kababayan. Open naman po yung ating Pangulo. Bakit hindi niyo kausapin kaysa awayin ninyo? Huwag makipag-away sa presidente. Lalo't nakaposisyon. At huwag pasusulsul kabayan sa mga mali yung pagsugal ninyo. Magamit yung inyong mga testimony. Yung pagsugal po ninyo dito sa politika, baka mapasama. Sayang yung mga pinagpaguran po ninyo. Pwede mo naman gawin uli. Halimbawa, may mga na-identify na mga ghost or substandard, di ayusin mo. Sabi ng ating Pangulo, pwede naman daw kayo makipag-usap. Hindi ka lang, pati yung iba pang mga top 15 contractors na na-identify. At siyempre, yung mga dapat ibalik. Di ba? Kaysa kumpiskahin ng tuluyan lahat-lahat. Tulad ngayon, mga kababayan, yung Diskaya po, yung mga luxury vehicles niya, naka-auction na po. Yan BOC Mobs Auction of 7 Diskaya Luxury Cars to November 20. Di ba? So pag-isipan po ninyong mabuti kabayang Saldico, lalo yung statement ng CBCP. Umuwi ka na daw at harapin mo yung mga charges against you. At baka daw, sabi ng CPCP, yung inyo pong video magamit sa political agenda, political exploitation. Ngayon man talaga po ang ginagawa na ngayon. Sige ng panggatong para sa It's a People Power at para mapatalsik yung ating Pangulo, ilukluk si Sara. Dati kang inaway ni Sara. Mahirap yan kabayan. Pag ganyan, trusting your enemy. At yung itong ginagawa po ninyo, na nagawa kayo ng video, you create more enemies. Yun ang nakakalungkot dyan. Kaya pag-isipan mong mabuti. Dati kang seminarista naman. And I think wise advice yung ginawa ng CBCP po. Yung statement ng CBCP as a former seminarista. And I think may connection ka naman sa mga church officials kaysa exploit yung statement po ninyo ng isang sikta na may plano na mag-rally. O yung mga may plano palang sumama sa rally, ingat po kayo kasi may warning yung armed forces. Baka madamay po kayo. Armed forces gets reports of infiltrators, grenade threats in 3-day protests. Maging parte na lang kayo ng history tulad ng nangyari sa Plaza Miranda bombing po. Di ba? Huwag maging parte na lang ng history at magamit sa kanilang mga political agenda. Pag nag-stampede po at may sumabog, after na may sumabog, sigurado pong maraming casualty. Kung nakaligtas kayo sa lindol na tumama at sunod-sunod na calamity, bagyo, nakaligtas kayo dun, baka dito po sa possible another Plaza Miranda, baka dito po kayo madisgrasya. Concern lang po sa inyong safety. Huwag ninyong ikagalit. O ngayon, i-share ko sa inyo po itong statement ni Father and Lawyer at Dean Ranhilio Calangan Aquino. Magkakatulong ito sa kalituan ngayon. Ang dami kasing mga propaganda. After na i-release ni Saldico yung video, na ako, sa tingin ko, medyo sumikip yung pag-iisip ni Saldico. Siyempre, nag-iisa siya. Gipit na gipit siya. So, hindi nakapag-isip siguro ng maayos at nagsakom siya mga kababayan sa tukso
Susugal na lang siya, mga kababayan, sa possible regime change. Para, mga kababayan, alam naman po ninyo yung objective ng gustong magkodita, gustong mapatalsik yung ating Pangulo para hindi na matuloy ang investigasyon dito po sa mga flood control scandal. Ang dami kasing sabit, other than mga contractors, yung mga siyempre kasosyo nilang mga politiko. Ang daming senador, ang daming congressmen. And so, siyempre, itong mga politicians na sangkot po sa anomalya, makikiisa sila sa regime change. At malamang sila yung nagpupundo po para hindi po mabuking. Nagets na ninyo ba, mga kababayan? Kasi ayaw nilang ibalik yung mga na-kickback. Nasabi naman ng ating Pangulo, open siya sa negosasyon. Ang gusto lang naman na maayos ng ating Pangulo, yung ating bansa, na dahil po sa massive corruption, mga kababayan, hindi tayo makausad ng mabilis. Kasi yung pera na dapat ginagamit po sa mga projects, binulsa na. Kaya sabi ng ating Pangulo, diba, doon sa kanyang video, paano tayo umabot sa ganito? Yan ang matinding frustration ng ating Pangulo. Gusto niyang maitama, gusto siyang baliktarin ngayon. O ngayon, ito yung statement ni Father and Lawyer Ranhilio Calyangan Aquino na I think makakatulong po sa for our clear understanding ng mga pangyayari. How it goes, sabi niya dito. Professor Antonio Contreras has complained that some who comment are apparently misinformed about how matters go in regard to the national budget. As a former Vice President for Administration and Finance of the Cagayan State University, an instrumentality of national government, and an avid student of constitutional law, let me share the following. An agency prepares a procurement management plan. Very simply, these are the items the agency wishes to procure. Initially, it is called indicative because the agency merely indicates what it thinks or believes it needs. After budget preparation, the indicative PPMP becomes the final PPNP. Number 2, the PPNP goes into the preparation of the agency's annual procurement plan or APP, and the Department of Budget and Management, after studying and vetting the various APPs, comes up with the National Expenditure Program or NEP. From the NEP alone, the agency can already surmise what it will be receiving. The NEP is formally the budget proposal. Drawing up the budget is the executive function, and the constitutional reason is that the President, as Chief Executive with his subaltern, knows exactly what the various agencies of government need. Pangatlo, the NEP is then submitted to Congress that deliberates on that budget as it does any statute. The chambers of Congress may modify, amend, or revise the NEP. That is exactly the power of the purse, with some constitutionally established limitation. Example, they may not increase the total amount proposed by the executive branch. Ang purpose niya, to prevent overspending on the part of the government. They may not decrease the appropriations of the judiciary. Ang purpose niya, to keep the judiciary independent, and similar limitations. Number 4, because the chambers of Congress deliberate separately, it will often be the case that they will have different versions of the proposed budget. Hence, the need for the bicameral conference committee that hammers out a compromise version that is returned to the chambers to be voted on. The power of budget enactment is a legislative power, because the budget is a law, a statute, the General Appropriations Act or GAA. Number 5, after the budget is enacted, it goes to the President for his signature. Unlike other statutes that the President must either approve in whole or veto in whole in respect to the budget, he has a line item veto power. This means that he can veto particular items in the budget without having to veto the entire budget. Number 6, the moment the budget is signed into law, the next stage is budget implementation or execution. Once more, this is an executive function. And what the Velhica case held 2013 is that any post-enactment involvement of the legislator is unconstitutional, since it violates the doctrine of separation of power. Once the budget is enacted, the legislature has no further role. Given this flow, the question of Professor Contreras is perfectly justified. Why would BBM await the enactment of the budget and the work of the BICAM when he could have directed anything he wanted inserted done already at the stage of budget preparation?
the DBM secretary being his qualified political agent? Yun din ang punto ni Ping Lacson. Sabi ni Ping Lacson, hindi anya sa dinidefend ko yung Pangulo. Pero bakit anya gagawin yon ng ating Pangulo? Na pwede naman niyang gawin yon sa kanyang level mismo. Ba't pa mag-uutos kay Saldico na mag-insert na pwede niyang gawin yon directly, utusan si Amina Pangandaman, Budget Secretary, na ilagay yung 100 billion. Na ako anya kasi nakakaintindi sa budget process. And the same way, itong si Father Ranilio Aquino. Kasi nag-post po si Antonio Contreras, isa ding vlogger. Ito yung post ni Antonio P. Contreras. 3 whys, ito yung tanong niya. Why would the President initiate a massive investigation on flood control anomalies if he could be implicated? Yan ang unang tanong niya. Pangalawa, why would the President make an insertion in Congress when he can very well include it in the NEP prepared by the DBM? Pangatlong tanong niya, why would the President insert budget of 100 billion for flood control and then veto 194? 119 niya linagay di. 194 siya po. Billion more than what he inserted. Ano ba? Ayusin naman ang script. Hindi lahat ng tao DDS na mapapaniwala ninyo. Ginagawa ninyo kaming tanga. Siguro confused na. Hindi na napag-isipan ni Saldico yung binabasa niyang script. Parang yung binasa ni Orly Gutes ang affidavit na hindi siya familiar. Kabayan, pag-isipan mong mabuti yung mga steps mo, mga actions mo. Baka magamit ka lang ng mga DDS, ng mga Duterte na dati nang inaway-away ka. Di ba? Inaway-away ka ng mga Duterte. Ni Sara mismo. Ito nga, report ng DCRH, BP Sara links Saldico to DepEd laptop scandal. October 14 pa lang to, 2025. Ngayon, si Saldico, nakaaway ng mga DDS kasi kaaway ni Sara, naging biglang kakampi. Naging hero. Kasi sa tingin nila bumaliktad na si Saldico at magagamit nila. Huwag kang pagagamit, kabayan. Yan ang advice ko sa iyo. Pwede ka naman mag-negotiate sa ating Pangulo. Sinabi niya mismo, mag-negotiate ka na lang kaysa maubos siya at malagay ka pa sa patong-patong na trouble. Maubos yan yung mga pinaghirapan mo. Alam ko na subaybayan ko yung karir mo bilang isang negosyante mula pa sa iyong tatay. Diba? Kasi kababayan nga kita. Pag-isipan mong mabuti bilang isang dating seminarista, yung sinabi ng CBCP, I think kailangan mo ng spiritual advisor na matino. Or else, nasa inyo po. Kung ano yung sa inyo, pero ako, sasabihin ko sa iyo, pag di mo na pag-isipang mabuti ang mga steps mo, mga actions mo, malamang matunaw. Matunaw lahat. Mahirap ang laban mong to. BP Sara links Saldico to DepEd laptop scandal. Inaway-away niya si Saldico. Yan na, sabi dyan. Imbestiga nila yung laptop corruption scandal ng DepEd. Nandun si Saldico. At alam ko yon dahil gumawa kami ng sarili naming investigasyon sa loob ng DepEd. Sunwest ang kontraktor ng laptop noon sa DepEd. The COA's 2021 audit report earlier flagged the DepEd's 2.4 billion laptop purchase, noting that the units were pricey and outdated. The laptops were procured under the agency's distance learning program at the height of the pandemic. Panahon ng kanyang tatay, kontraktor nila si Saldico ng previous administration. Nilaglag ni Sara, pati si yung tatay niya, sa galit niya kay Saldico. Panahon nito ng dating DepEd Secretary, si Briones, under the Duterte administration. Administrasyon ng kanyang tatay. Nilaglag si Saldico, pati dama yung kanyang tatay. Galit ni Sara kay Saldico. Pagkatapos, magtitiwala ka sa ganyan? Pinagkamaganda yung advice ko sa iyo, kabayan. Makipag-usap ka sa ating Pangulo at kung ano man yung mga kamalian mo, di restitusyon. Tulad ng sa Diskaya na before mangyari, dapat restitution muna. Diba? Kasi ang objective lang naman ng ating Pangulo, maayos yung ating bansa. May mga nanggugulo kasi may mga sarili silang agenda. Gatungan pa ng China. Na ang gusto talaga ng China, guluhin ang politika dito sa ating bansa para yung pangpanahon ng tatay ni Pangulong Bongbong ang nagpundo po sa kaguluhan. China, para hindi po tayo maging competitive, maging superpower. Sila yung maging superpower para yung interest nila dito sa West Philippine Sea, hindi tayo makapurma. Kasi yung attention natin mga kababayan, nakafocus sa politika, turmoil, gulo sa politika. Habang sila unti-unti na di ba? Yun ang kanilang strategy, uma-advance. At yung kanilang political objective dito, mag-control mismo yung ating gobyerno para lagi lang mga kababayan kumakampi sa kanilang interes. Ganon
Malalim ito po, nagulo sa politika. So yun ang malinaw, mga kababayan. Sabi ni Contreras, why would the President insert budget of 100 billion of flood control and then veto 194 billion siya? More than what he inserted. Ano ba? Ganon din ang sinabi ni Ping Lacson. Sabi ni Ping Lacson, I'm not defending the President. Why would he insert 100 billion sa BICAM? Samantalang SANE or National Expenditure Program, kaya niyang gawin yun. Uutusan lang niya si Budget Secretary Amina Pangandaman. Ang problema, doon sa script ni Saldico, dinamay pa niya si Amina. So, anong nangyari? Lalong dadagdag yung mga magiging enemies niya. Nandamay ng mga walang kamuang-muang, walang kinalaman mga kababayan. Imbes ayusin niya na lang yung problema. Kumbaga may mga substandard or ghost. Di ba? O ngayon, may latest na statement si Saldico. Sabi niya, I suggest that before making any statements that may unfairly prejudice the issue, the Senator should examine the documents in full. Sabi po ni Ping Lacson, walang probative value yung mga statement niya from abroad. Ang kailangan niya, umuwi dito, o kung hindi, mag-execute yan ng affidavit, notaryado, para may weight yung kanyang mga statement. Hindi lang yung ganito na hindi pa nga ma-determine mga kababayan kung totoo na siya yon o baka AI. Yon ang duda niya. Kailangan na niyang ipa-evaluate muna sa NBI, sabi ni Senator Win Gatchalian. So makikita ninyo, hindi na pag-isipan kung sino man yung nag-isip nito na binasang script ni Saldico po. Napakadaming butas. At yung butas po, ang laki-laki. Mas malaki pa sa butas ng ilong ko po. Tuwang-tuwa niyan yan, Mr. Maravillas, yung mga bashers mong DDS. Kasi lagi kang pinipintasan. Sanay na po ako. Kasi alam ko naman, totoo na malaki ang butas ng ilong ko. Tanggap ko na po, noong pang maliit pa ako, yun ang sinasabi ng mga kaklasiko. Yung script na binasa po ni Saldico, binabasa niya kahapon. Ang daming butas. Hindi na pag-isipan. Bakit naman na niya, Mr. Maravillas? Inconsistent po sa facts. Pati yung 100 billion na insertion. Imagine, 100 billion daw yung insertion ng ating Pangulo. Bakit niya naman binito ang 194 billion? Nag-insert siya tapos ibibituin niya. Ano yon? Mas malaki pa. Almost double po. 194 yung binito. Ang in-insert ng ating Pangulo daw, 100 billion. Grabe naman kung ganyan. Di ba katangahan ng ganon? Hindi naman siguro po tanga yung ating Pangulo. Matalino yung ating Pangulo. Naging Pangulo nga. Napakatalino ng ating Pangulo. At kahit hindi po siguro matalino, ako halimbawa, average lang ako nag-insert akong 100 billion. Halimbawa ako ang Pangulo, nag-insert ako para nakawin. Bakit ko ibibito? At ang binito ko pa, 194 billion. At bakit ko utusan si Saldico na isang congressman, Chairman Committee on Appropriations, na pwede kong gawin sa alter ego ko? O ako mismo, pwede kong gawin. Utusan ko yung aking budget secretary, alter ego, other self ko yun. Ilagay mo dyan, dagdagan mo, 100 billion para nakawin. Pagkatapos, after na ibeto niya, nagpa-imbestiga siya sa sarili niyang insertion. Para Para ikulong yung sarili niya. Tulad ng sabi ni Sara Duterte, ang dapat niyang gawin ni BBM, ikulong niya yung sarili niya. May ganon. Mga kababayan, baliw lang ang gagawa noon. Ikulong yung sarili. Yan, sabi ni Sara. Oo, pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Aminin na niya na talaga, meron siyang pagkukulang. At hindi lang maliit na pagkukulang, malaking pagkukulang. Meron siyang malaking pagkukulang sa kanyang trabaho para sa ating bayan. Kaya pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Baliw lang gagawa ng ganyan, ikulong yung sarili. Di ba ganon ang mga ugali ng mga nababaliw na? Nagkukulong sa kwarto. Tapos, pag hindi na nakaya, big tip. Gagawin ba yun ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Mag-i-insert siya, uutos siya ng iba na pwede niyang gawin sa sarili niya, sa alter ego niya na si Amina Pangandaman. Tapos, kakausap pa siya ng isang congressman para mag-insert. Tapos, afterwards, ibibito man lang niya pala. Hindi lang 100,000, 100 billion pala. Yung binito, 194 billion. This is idiocy, mga kababayan. Mali-mali yung script. Kaya madali pong nadurog, nabasag agad. Kahapon lang, basag na yung script, mga kababayan, na binabasa ni Kabayan. Di ba po? At saka inconsistent din doon, mga kababayan, sa sinasabi ni Toby Chanco.
Yan yung sabi ni Toby Chanko. Pag talaga kasinungalingan, maraming butas. September 9, 2025. Ano sabi ni Toby Chanko? Saldico post 13.8 billion budget insertion. So hindi pala 100 billion, 13.8 billion daw sabi ni Toby Chanko. Isa pa to. Nagkabutas-butas mga kababayan. Kasi product yung script ng confusion. Na-corner si Saldico cornered on the wall. Wala na siya na pupuntahan. Kaya nga po ang encouragement ng palasyo. Umuwi si Saldico para kung totoo itong kanyang mga charges, i-execute niya yung affidavit, pirmado. Tulad ng sinabi din ni Ping Lacson. Sabi ni Toby Chanko, he said, then Appropriations Chair Saldico, who was the proponent of some 13.8 billion worth of insertions in the 2025 budget, nearly all linked to flood control projects. Chanko said some lawmakers denied ownership of these allocations, raising suspicions about how the projects ended up in the budget. Nakita niyo ang discrepancy and inconsistency sa mga statement po. Madali pong madaling mabasag kasi nga po hindi makatotohanan. Gawa-gawa po Ngayon, kahapon, yung statement ni Saldico doon sa video na hindi daw siya pinapauwi ni Martin Romualdez, baligtad po yung kwento. Yan yung kwento September 18, 2025, Romualdez tried to reach out to Saldico on coming home, says Garin. Sabi ni Garin, alam namin noong 19th Congress, lipad siya to Singapore for some diagnostic tools or some work-up. So hindi ako privy doon sa specifics. What I am definitely sure is that the fact that the speaker was trying to reach out to him, to request him, and to allow him to mention a timetable kung kailan siya makauwi. Sabi po ni Garin. So kita ninyo, dokumentado ang lahat mga kababayan. Yung kwento ni Saldico, walang dokumento. May script lang siyang binabasa na parang yung script na binabasa ni Gutesa na hindi na nagpakita sa Senado. So kabayan, ito ay unsolicited advice, brotherly advice bilang kababayan mo. Magandang makinig ka sa advice ng CBCP. Anyway, seminarista ka naman. I think yung advice ng CBCP sa'yo, ito yung pinaka-best. At tingin ko, concerned din sa inyo po, bilang isang dating seminarista, baka magamit ka. We likewise caution against the political exploitation of this allegation, especially when released at sensitive moments that may inflame public sentiment or be used to influence political outcomes. Baka magamit sa destabilization ng objective, iluklok si Sara. Yan ang ibig sabihin ng CBCP. Although hindi niya sinabi dito, pero in effect yun po. Kasi ang successor ng presidente, pag natanggal, vice-presidente. Si Sara ang vice-presidente. At pag nakaupo si Sara, tapos na yung investigasyon. Yan ang gusto nilang mangyari. Ito yung statement ni Ping Lacson kahapon sa statement sa video ni Saldico. Pasok na, walang probative value. Kasi naman under oath. So ano yung mga, walang probative value? Ano siya? Wala, narration. Kwento. Hindi naman siya under oath Pumunta siya rito, mag-take out siya, at sabihin niya yung statement niya, then, may probative value. Pero what do you make of that, sir? Kung totoo si Pangulo talaga yung nag-insert daw, nagpa-insert ng 100 million? Mahirap mag-speculate. Alam mo, ito ako, kasi alam ko yung kalakaran pagdating sa mga insertions. Why would, I'm not defending the president, why would he insert 100 billion sa BICAM, samantalang sa NEP, kaya niyang gawin yun Correct. Second, bakit niya binito? Correct. Bakit niya in-FLR? Correct. So unbelievable, incredible? No, I'm not saying it's unbelievable. Pero at face value, meron tayong sasabi na yung sabihin natin common sense only because alam ko yung budget process, yung budgeting process na nagsisimula sa NEP na yung presidente may complete control over what should be inserted in the NEP. Bakit pa siya mag-utos kay Saldi? Sa BICAM pa siya magpapa-insert. Correct. Hindi siya part ng BICAM Correct. So dapat sa NEP pa lang, sinabihan niya na yung DBM, sinabihan niya yung DBM. Si Amina. Uy, magbigay ka ng 100 billion sa DPWH. Correct. And okay, after assuming na totoong nagpa-insert sa BICAM, ba't niya bibito? Correct. Sayang ba na hindi nyo na-invite kahit sa Zoom si Saldico para sana kahit pa paano nagpa-insert tapos binito. Ano yun? Suggested sa chatbot namin. Sabi niya, Sir P, tinatanggal niya sa in-insert niya. Kasi pag ano yun? Zoom natin yan, hindi naman siya under oath. Baka gamitin lang propaganda. Correct. Sino sa inyo
ginagamit ngayon po ng mga DDS para gatugan ng people power. Wala siya rito. Iupo si Sara. Now, kung pupunta siya sa isang embassy, Philippine Embassy or Philippine Consulate, at doon siya magre-request na mag-Zoom under oath, valid yun. Yan ang gawin niya. Yes. Kung magre-request sila gano'n, invitation nga kami sa kanya eh. Could they also make of yung testimony ni Bernardo? For example, kila Grace po, kila Mark Villar, na hindi sila mismo Kaya nga, nakapag-staff lang. that's all under consideration paggawa namin ng committee report. Mahirap yung hindi direct at saka walang supporting evidence or document. Correct. Yun ang Dapat sinasabi ko sa dokumentado. kanya when I talk to him. Kung magsasabi ka ng pangalan, kailan meron ka pinanghawakan na maililink mo yung pangalan at sa pinaghahawakan. Correct. Kung wala, wag mo nalang sabihin. So, sabi ko lang po, ipapasabi na ba siya? Ba, aabot ba sa pagpapa-aresto? Hindi. Invitation, invite na namin siya. So, sunod sa Yeah, pwede isupin na susunod. When is the next? Magsisynchronize kami sa schedule ng budget. And lalo kay Bernardo, gaano siya ka-credible? Yung mga binigit siyang Well, it's up to the DOJ. Ito, para si Gutesa, nagsalita siya under oath. So yun, valid yung kanya, subject to evaluation, subject to validation, using other pieces of evidence. Diba? Tingnan niyo sir yung mga binanggit, like Senator Poe, Senator Angara, Senator... Let's not go there yet. No? Tingnan natin. Kasi pag-aralan namin yung dokumento. So sir, si Bernardo, yung important witness, hindi ho sinabi ko. Sir, tayo, sir. Ayun na lang. Kita ninyo? Hindi na pag-isipan yung binasang script ni Saldico. Siguro, naintindihan natin, masyadong siyang confused. Na-corner na masyado. Mga kababayan, hindi na nakapag-isip na maayos. And kumagat na lang siya sa panggatong na nagbabakasakali niya siguro na sa kanyang pag-expose ng tulad ng ginawa niya kahapon, mapapalitan yung Pangulo. Doon siya sumusugal siguro na I think mabibigo siya mga kababayan. Kaya ang pinakamagandang advice, yung sinabi ng CBCP. At yung dinagdag ko mga kababayan, kung napakinggan niya yung sinabi ng Pangulo 2 months ago, pwede naman pala makipag-negotiate yung mga kontraktor sa ating Pangulo para ayusin yung mga substandard at gawin uli yung mga ghost projects at no cost sa ating gobyerno. Pwede naman palang ganun. Diba po? Ayan lang po mga kababayan. Baka itong ating video makarating, share po ninyong i-share mga kababayan. Makarating sa dating congressman, ako Bicol Congressman Saldico. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.